Wow, isang magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga ka-shout out, no? Tsaka ang ating mga kasangga, katropa at mga kakampi, no? Isang magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out kabayan! Itong yung kabayan, Junan Sures, dito sa ating programang Shout Out pa. Ilang kembot na lang. Pasko na. December 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. It's 6 days na lang. Pasko na. Ano kaya regalo sa atin ng ating mga manonood? Isipin nyo yung mga manonood pa yung yung pang magbibigay ng pamasko. Tayo yung nagdadadaldal dito. Oy, happy watching, no? Jessica Barona. Ayan. At siyempre sa lahat-lahat ng mga kaibigan natin, no? Mga katropa, mga kasangga, mga kakampi, mga ka-shout out. Ayan, no? Merry Christmas po. At siyempre, siyempre, happy birthday. Happy birthday sa aking mentor. Mentor, idol, kay dating Mayor Fred Lim in heaven, no? Happy birthday po. Natatandaan ko pa kapag ganitong mga panahon at petsa, no? Kapag araw ng kanyang kaarawan, nako, kami po'y nagpupunta sa actually sa simbahan, na kung saan si Mayor Lim, nagsisimbang gabi yan. Walang walang tigil, walang puknat, tuloy-tuloy yung pagsisimba ni Mayor Lim, Fred Lim, no? Natutuwa nga tayo, kasama tayo doon sa kasaysayan ni Mayor Lim, no? Nalulungkot naman po tayo dahil sa biglaang pagkawala ni Mayor Lim, no, sa kasagsagan ng COVID-19. Isa po siya sa tinamaan, no. Sayang, no. Sana maganda-ganda labanan ng mayor ngayon. Baka makabalik si Mayor Fred Lim kung hindi kung hindi maagang kinuwan ng ating Panginoon. Ganun pa man, taos puso tayong nagdarasal para po sa paggunita sa kaarawan ni Mayor Fred Lim. Binabati rin natin. Ayan, Merry Christmas, no, sa mga nanonood sa atin, mga ka-shout out. Kay Ma'am Nancy Martin Villanueva. Ayan. Siyempre sa kapamilya, no, ni Ma'am Nancy Martin Villanueva, especially yung sa ating kaibigan direktor ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, si Director Ted Martin, Nanay Sisa, ayan, no? Yung butihing ina ng mga Martin, ayan, Ted, Ma'am Nancy, Ma'am Carol, ayan, binabati ko rin. Sayang wala si Commander Ber Diaz, no? Marvelous na gabi sa lahat. Ito po yung yung kanilang party list. Number 9. Kita mo na, Kamandi Engineer. Ayan, meron ka na kagad sa akin puntos. Ayan, binabati rin natin si Brandon Rich Yakat, watching here, Sir June, God bless. Sayang, wala rin ito si kahapon sa Christmas party ng kakampi. No? Nandun lahat ng mga anchor. Well, sayang, hindi dumating si Brandon Rich Yakat. Kumusta ang Christmas party ng kakampi? Mamaya, ikukwento ko yan, no? Yung masaya, yung aming selebrasyon. Bagamat wala pong gawad parangal, actually kasi taon-taon ginagawa po yung pagbibigay parangal sa mga kinikilala sa industriya ng pelikulang Tagalog, anchor, ng mga radio and TV anchor, maging yung mga ikangay nagbibigay po ng ikangay karangalan sa ating bansa,
yung mga OFW natin, no? Ginagawa po yan, yung gawad parangal ng kakampi. Ang kakampi po, ito po yung mga overseas Filipino workers, no? Hindi siya fly by night na ano po online, no? Yung kakampi. Yan po sinasabi nga po rehistrado. At meron pong ika nga po pagkilala kong tinatanggap, no? Ang OFW, may mga ambassador pong nakapaloob diyan sa kakampi. Ang kapisanan ng mga kamag-anak, ng mga manggagawang migranteng Pilipino. Kakampi. Ang boss namin diyan, si Mape Pineda Nicodemus. O, sabi ni Mandy Rivera Diaz, Merry Christmas. O, mami ako nakukwento. Mami ako nakukwento. Batiin muna natin, no, yung mga nanonood sa atin. Sabi ko nga, ilang araw na lang, no? Pasko na. O, mga ingat pa rin, no? Dahil si COVID nandiyan pa rin po sa paligid. Ngayon, ang Omicron variant, si COVID-19 nandiyan pa rin. Kaya para maging maayos at magsaganang ating Pasko, dapat tayong mag-ingat. Pero bago tayo pumunta sa pag-iingat, ayan, balita muna sa ating kaibigan. Kay Andy Garcia ng Police Files Tonight dito sa Shoutout. Balita po, napakaswerte ng mga taga Maynila. No? Ito, mahal na mahal ni Mayor Isko Moreno ang mga taga Maynila. Kaya lang po, mayroong mga taga Maynila, hindi naman lahat, hindi nararamdaman at nalalasahan ang ginagawa ni Mayor Isko Moreno. Balita, 45,750,000 para sa mga empleyado ng City Hall. Pirmado na ni Isko. Abay, gandang balita niyan. Good news sa lahat ng Manila City Hall employees. Isipin niyo yan, ha? Nilagdaan ni Manila Mayor at Aksyon Demokratiko Presidential Bet Isko Moreno ang Ordinance Number 8795 na nagkakaloob ng kabuuang 45,750,000 bilang Productivity Enhancement Incentive o PEI. Ayon kay Moreno, sakop sa nasabing budget ang lahat ng mga empleyadong regular, contractual at job order at ibibigay ang incentive tamang-tama sa Kapaskuhan. Ang ganda ng Pasko ng mga empleyado ng City Hall, no? Ito'y napakasimpleng pamamaraan lang, sabi ni Isko. Siya nagpapasalamat sa lahat ng mga sipag at sakripisyo na ibinibigay po na taon-taon, no? At sa panganap po ng public service, sabi ni Moreno. Binabati natin ang konsyal ng District 1, si Punong Barangay Joel Gungunip sang mapagpalang gabi po. Kaugnay ng pangyayaring ito ay inanunsyo ni Moreno na matapos ng pamalang lungsod ang pamimigay ng pamaskong handog sa bawat pamilyang Manileño nitong nakaraang Huwebes, nagpapasalamat siya kay City Engineer Arman Andres, Manila Traffic and Parking Bureau Chief Dennis Biahe, Department of Public Service Head Kenneth Amorao at sa mga bumubuo ng kanilang tanggapan sa inyong sipag at malasakit para sa mga kababayang umaasa at minamahal ng mga batang Maynila. Kaya tuloy-tuloy ang mabilis na pagkilos, sabi ni Vice Mayor Hani Lacuna, para ipadama na tuloy ang masaganang Pasko sa Maynila, pahayag ni Isko. Yan ang balita po para sa araw po ng linggo mula po kay kasamang Andy. Sabi ni Punong Barangay, isang mapagpalang gabi po mula sa konsel po ng unang distrito ng Maynila. Ito'y masipag. Parang walang tulugan. Si Konsyal, Punong Barangay Joel Gungun. Ayan, no? Meron po tayong ipanawagan, no, sa mga kandidato. Ngayon, lahat. Siguro hindi lang mga presidentiable, pati mga tumatakbo sa lokal na pamahalaan, no? Like mayor, congressman, di ba, konsyal, o siguro po yung may mga maluluwag, no, sa buhay. Ipanawagan natin, gamitin natin itong programa natin sa Shoutout na makatulong po sa mga
ika nga po ay tinamaan ng malas. No? Malas dahil po magpapasko, ayun, nadisgrasya, nagiba ang kanilang tahanan dahil sa bagyong Odette. No, isang tabi muna po yung politika. Happy watching po kay Ma'am S. Hart na nanonood po sa atin, siyempre po sa kanyang pamilya. Gayon din po kay Masara Mabini Ibit is watching. Ganda nung no? Yung gift giving ni Kagawad Masara Mabini Ibit, no? Panahon ko kasi ngayon ng yung Kapaskuhan, pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapatawad, ayan, yan yung diwa ng Pasko. Pagmamahalan, pagbibigayan, at pagpapatawad. Diyan mararamdaman po ang Pasko. Hindi po sa paksiw. Hindi po, joke lang po yun. No? Dahil ngayon po, nakikita natin, sa tuwing matatapos ang taon, lagi pong nagkakaroon ng masamang ganitong pangyayari. No? Yung lakas ng mga bagyo na tumatama po sa ating bansa. Magpapasko pa naman. Parang yung Yolanda, hindi ba? Ang daming namatay, ang daming nasira. Ganito rin po yata ang hatid ng Odette. Pero ang kagandaan naman po rito, may announcement kagad. Nakapaghanda ang iba nating mga kababayan. No? Good PM po, sir, at sa lahat ng mga nanonood. Advance Merry Christmas, sabi ni Ma'am S. Hart. Tapos malaki chairman ng Barangay 123, si Mario Dongbanal, is watching. No? Sa lahat na nanonood sa atin. Ngayon po, yung sinasabi natin, yung pagbibigay ayuda at tulong, no? Sa mga nasalanta, no? Ng mga yung mga kababayan natin, hindi lang kabuhayan, no? Hindi lang ari-arian, mga pananim, pati buhay, meron po, no? Kaya sa panawagan natin dito sa ating programang Shout Out, kabayan, tulong-tulong, magkaisa. No? Isang tabi muna po yung mga ambisyon, no? At natutuwa nga tayo, no? Unang kumilos ang lungsod ng Maynila. Dahil naglabas yata sila ng 2.5 million. Merong, sabi nga, medyo malaki-laki po yun para pantulong, no? Sa ating mga kababayan na biktima po ng bagyong Odette. Yun po yun, bayan ko. Medyo sablay po yung boses ko ngayon. Hindi naman ako kumanta kagabi sa Christmas party. Ngayon, batian muna tayo. Miles Francisco is watching. No? Binabati natin. Nanonood siya sa atin. No? Pamilya ng Francisco. Si Miles Francisco is watching. Tapos, si Ma'am Elsie Paduaco. Ayan. Sabi ni Masara Mabinibit, maraming salamat Kuya June. Taon-taon ko pong gawain yan para sa mga feeding scholars ng barangay namin sa tulong din po ng mga sponsor na may mabubuting puso na makatulong. Yun po yung maganda. Tulungan po ngayon. No? Serbisyo publiko. Yan ang tunay. No? Binabati rin natin ang classmate natin, kabatch sa Lacandula High School, alumni 76. Ayan, si Ka Edwin Reyes nanonood sa atin. Ngayon pong araw ng Linggo. Alam niyo po, sabi ko nga, masarap po magprograma ng Linggo eh. Bakit? Maraming nanonood. Hindi po balikan natin yung kalamidad. No? Sa panahon po ngayon, yung nangyari pong kalamidad sa atin. Dami, no? Parang sinuswerte ang Pilipinas. May pandemya, mayroon pang ganitong mga problema, dulot ng bagyo, no? Dulot ng may lindol pa. O hindi ba? Sabi nga po, mukhang nga po yung nagiging suki ang Pilipinas sa ganito mga masamang pangyayari, no? Kaya dagdagan po natin yung dasal, no? Kasi marami pong mga kababayan din natin nakakalimot na rin po sa ating kung may kapal na nga po yung manalangin, no? Kung hindi pa magkakaroon ng problema, hindi pa maaalalang meron tayong Diyos na dapat tawagan o dapat pong alalahanin kapag ganito pong may kalamidad, no? Kung kailan lamang tayo nasa gipit, tsaka lang tayo makakaalala na may Diyos pala na dapat tawagan. Hindi ba pwedeng kahit walang kalamidad, kahit walang problema, no? Nakakaalala tayo
Ako nga po, ang dami ko na rin astraso no? Dahil sa pagsisimba, nabawasan na rin po. Pati pagsisimbang gabi. Alam niyo mga kababayan, no? Simbang gabi ngayon. Sabi nga panglimang gabi ng simbang gabi. Ngayon pong December 19. Sabi nga may kasabihan dito yung pagsisimbang gabi. Kapag ikaw raw nakabuo ng 9 na araw, no? Tapos mag-wish ka, humiling kayo straight yung naka-straight ka na simbang gabi, na walang patlang. Kasi ano po yan, sakripisyo yan di ba? Swerte ka makatapos ng minsan, hindi ka makakatulog hindi ka aantukin sa loob ng simbahan. Kaya kung halimbawa nagmimisa, pare na ikangay malumanay, walang buhay magmisa, maraming natutulog sa loob ng simbahan. Particular pong yung lingkod, no? Minsan hindi tayo nakakabuo. Ako minsan po, by online lang yung mask ko Kanina nga magpas pa Hindi pa ako nakakuha ng mask kasi every 6 in the morning, no? Sa morning, alas 6 ng umaga, kinukuha ko po yung misa ng Tiapo, no? Yun po yung oras ko duman lang, mga kababayan, kahit hindi ako nakakapunta ng simbahan, nakakadalaw ng simbahan, doon lang sa pamamagitan ng online mass, napapakinggan ko po yung mga ebanghelyo, mga salita na nanggagaling po sa mga leader ng simbahan. Ayun, nagpapasalamat tayo. Diba? Malaking bagay po yun, mga kababayan, na nakakaalala tayo. Dulot nga po na sunod-sunod na na ikangay problema o kalamidad dito sa ating bansa. Sana matapos na to sa darating na 2022, no? Tapos, kasi abala po yung mga kababayan natin lalo na yung mga kandidato, no? Sa kanilang pangangampanya, kahit wala pang kampanya at hindi pa panahon ng kampanya. Kaya may isang grupo nananawagan. I-disqualify daw yung mga kandidato na gaya po ni Bongbong Marcos, Isko Moreno, Leni Robredo, Pacquiao, Lacson, dapat daw po i-disqualify. I-disqualify daw ng COMELEC. Dahil sa early campaign. Isipin nyo yun, bayang po. Kapag kumilos ang COMELEC dyan, no? At nagkaroon ng gulugod ng COMELEC, malamang wala na pong natirang tatakbong presidente. Di ba? Lahat po yan nangangampanya na di ba? Sa oras na po hindi pa panahon ng pangangampanya. Ito pong nananawagan, malamang sila na po ang presidente. Kung halimbawa pong susunod sa kanila, ang COMELEC, ang problema po ang COMELEC, bingi yan bulag yan. Bingi, bulag, at pipi. Walang aksyon, no? Kaya baboy na baboy ang eleksyon sa ating bansa. Kaya panawagan, i-disqualify daw yung tatakbo. Ang tanong, i-disqualify ba? Hindi ba? Sabi nga hindi ba tinutulak din yung no election ng isang grupo? No election daw dahil sa pandemya, dahil sa COVID. Ang inihirit ng grupong yon, gawin po yung eleksyon sa 2025. Postpone ng eleksyon. Mukhang hindi kumagat. Kaya ang kinukuha nila, disqualification. Lahat lahat ng kandidato disqualified. Wala rin pong eleksyon. Edwin Reyes, classmate, good PM, ka-June, sabi ni Edwin Reyes. Ayan, yung mga klase natin, binabati ko po. Merry Christmas, no? Malapit pala yung get-together ng Lakandula. January 8, no? January 8. Yung panawagan po ng ating mga kasama, klase, kasi mahirap pa po no? Sabi nga ang aming grupo ang Manila City Hall Reporters Association, yung sama namin, mga reporters ng Manila City Hall. Mga natatakot pong magkaroon ng grupo-grupo
na mga ika nga po'y nag-aalangan na magkaroon ng Christmas party. Gaya ngayon, may Omicron. Hindi ba? Kahit na sabihin mong hindi na kamamatay yan, tatamaan ka pa rin kung mamalasing ka. Hindi ba? Kaya, ano po distansya amigo kami. Bira kami magkita-kita, no? Nila Maring Ichik Kabayan, Merry Christmas, ha? Sa grupo ng Manila City Hall Reporters Association. O sa pangunguna po ng aking kumare. Ayan, si Maring Ichik Kabayan, kumpare ko. Si paring Jerry Tan. Ayan, si paring Andy Garcia. O si Berlin Rubis, si Pat Santos. O si Brian, si Bong. O, tapos yung si Rene Crisostomo. O, tapos yung mga babae, si Ludi Bermudo. Tapos si Juliet, Kudya, si Mylene Gregorio. O, tapos si M.A. Santiago. O, lahat-lahat po, no, na mga kaibigan natin, na mga reporters. O, siyempre po, yung aming Vice Mayor, si Hani Lacuna, si Doktora. At yung ang aming Mayor at Presidente, si Isko Moreno. Ito po yung binubuo ng Manila City Hall Reporters Association. Ngayon po, binabati rin natin si Major, no? Kernel, no? Pa-Kernel na to. Si Jun Ibay, na smart. Tapos siyempre si Major Jerry Tobera, binabati natin yan. Ito yung mga grupo po ng mga matitikas. No, hindi ko naman sinabing matikas ako. Hindi, ito po yung mga ikangay gumagalaw po sa City Hall ng Maynila. Ang napapag-usapan dito, kung meron pong kaming get together, actually, wala. Meron sana, no? May umihirit umihirit si Juliet. Ito yung reporter na Abante Tonight. Umihirit, dapat meron kaming get together. Sabi ng aming leader, mahirap pa, lalo na si Andy Garcia ng Police Files Tonight. No, ito yung number uno itong ika nga po sumasalag. Kumokontra. Ayaw. Ayaw ng Christmas party. Mahirap nga naman yung mga tsambahan ka, no? Ilang na rin kami, no? Ilang Pasko na rin kami hindi nagkikita-kita. Bagamat nandun yung aming tanggapan, yung opisina ng Manila City Hall Reporters Association, nasa City Hall, kaming mga reporter, bihira kaming magkita-kita, no? Binabati natin si Josie de la Cruz, magandang gabi po, si Kagawad yan, no? Nanonood sa atin. Ito yung binabanggit natin, distansya. Kahit na gustong-gusto po natin magkaroon po ng banding sa ganitong pagkakataon, may kinatatakutan ang COVID, no? Hindi nawawala. Tapos nagkaroon pa ng Omicron, talagang mamalasing ka. Talagang mawawala ka sa hulog, no? Gusto nga natin, no? Ang problema nga po, ang iniisip po namin yung aming kaligtasan. Kalusugan, kami bakunado. Paano po yung makakasalamuhan namin na hindi bakunado? Kung kami tatamaan, kailangan disqualified yung may kasong di nagbabayad sa BIR. Sino yun? Sino yun? Kahapon kasi, no, yung nangyari po, yung aming kasiyahan, nagkaroon po kami ng Christmas party. Yung grupo naman namin, ang kakampi, no, kapisana ng mga kamag-anak, ng mga manggagawa, migranteng Pilipino. Okay naman po, no, kahit konti. Kahit kami konti, kasi sinabayan ng ulan, hindi ba? Umulan kahapon sabi nga, talagang kapag suswertehin ka, talagang aalating ka. O ganun pa man, tuloy. No? Tuloy yung get together namin. Masaya. Eto nga si Cooper Kahulugan. Eto yung numero unong ikangay manganganta. Masaya naman po kahapon. At ang maganda po, itong papasok na taon na 2022, talagang pagagandahin po yung aming programa. No? Siguro po makikita niyo po yung pagbabago sa kakampi. No?
Ang Kakampi Online po, kinikilala po ito sa ibang bansa. Dahil sabi ko nga po, overseas Filipino workers, yung aming programa. Maraming natutulungan at marami pong ikangay mga nagpapartisipa at nakikiisa. Merong politiko, merong mga ikangay sa gobyerno, merong mga ikangapay ahensya ng gobyerno. Kaya legit po yung Kakampi Online. Hindi siya hindi siya basta lumitaw lang at sumibol. Hindi po. Meron po talagang rehistrado. Tapos kasapi siya sa samahan ng mga broadcaster ng online, ng Pilipinas. Yun po yung maganda. Kung meron pong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa mainstream po yan, sa radio, meron pong samahan din po ng mga grupo po ng mga broadcaster online sa Pilipinas. Yan po. Isa po kasapi po dyan ang Kakampi. Naalala ko yung KBP. Naku, sabi ko, expired na yung KBP ko. December 21, ang expiration. So, may 2 days pa pala yung yung aking KBP. Kaya tinatawagan natin si paring June Cabanyog ng DWAD, JNJ, CBS DWAD. Pansamantala kasi po isa rin po yun, hindi rin po ako nakakapunta sa himpilang radio. Bumabato na lang tayo ng balita, katulad sa JNJ, kasi nga, nandun pa rin yung takot natin na baka madali, Ako po, sabi nga, bakunado na po ako at meron na po akong booster. Na-boosteran na rin po ako. Ganun pa man, nandun pa rin yung takot ko doon sa COVID. Kaya ng takot ni paring Andy Garcia. Ayan, mabuti na yung nag-iingat, mahirap na Senior kung madali si senior. Mabuti na po tayo nag-iingat. Hindi ba? Okay, sige po. Ang oras natin, alas 8:29. Sige po, puntahan ko muna itong isang dapat nating talakayin, na kung sinasabi nga po yon sa intelligence span. Kasi ito po yung sinasabi ni Isko Kung siya po yung papalarin na mananalo, maraming programa si Isko sa gobyerno. Yung mga mga nasasayang na kwarta na hindi mo alam kung saan na pupunta. Isipin nyo to mga kababayan Ito yung sabi ni Isko. Basahin ko po muna, tsaka natin talakayin. Sabi ni Isko, binanatan ni Isko ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o itong NTF-ELCAC dahil sa mga issue na nakadawit sa grupong ito na kanyang sinabi, kaysa bala ang bilhin, pagkain na lang daw para di maisipan ng mga taong magrebelde. Dapat po, pagkain sa panahon pa lalo na may pandemya. Doon po dapat pumukus po ang ating gobyerno. Una muna ang sikmura, bago po yung pagkitil ng buhay. Yan po yung kailangan po ng sambayan ng Pilipino. Ito po yung pangunahing kailangan po ng ating bayan, lalo na ngayong may pandemya. Kaya sabi nga niya, dapat hindi naman daw siya masyadong matalino, sabi ni Isko, hindi naman tayo tumatalino sa intelligence funds. Kasi po, maski na sino naman po lalo nga po kung pag inugat natin yung intelligence funds na yan, yung confidential fund na yan, naku, Sus Mariones, kapag inalam mo, itong intelligence fund o intelligence fund ni Pangulong Duterte, baka Diyos ko po, ikaw. Magkano po ang intelligence fund ng Pangulong Duterte? Umaabot po siya sa 4.5 billion na intelligence fund. Napakalaki,
Parang ang daming kaaway po ni Pangulong Duterte. Isipin niyo po yan. Saan napunta yan? Saan iniligay yan? Hindi ba? Dapat meron pong transparency dyan. Dapat alam po ng sambayan ng Pilipino. Kasi hindi pera po yan ni Duterte. Pera po ng sambayan ng Pilipino yan. Na dapat malaman kung saan dinala, kung saan napunta, kung paano ginagastos. Napakalaking kwarta niyan, mga kababayan, na dapat natin alamin. At ngayon, humihirit po, para po sa 2022 national budget. Nang gustong mangyari, abutin pa ng dodoble, 8.2 billion. Mula po sa 4.2 billion, 4.5 billion, ngayon pong 2021, sa 2022 mga kababayan, inihirit po ni Duterte na maging 8.2 billion, doble. Doble po sa 4.5 billion na intelligence fund ni Duterte sa darating na 2022. Ang tanong, saan po dadalhin? Paano gagastusin? Isipin nyo, ilang buwan na lang si si Duterte, si Pangulong Duterte. January, February, March, April. 4 months na lang. Dahil election po sa May. Hindi ba? Paano nyo gagastusin yung 8.5 billion at saan? Saan po ito gagastusin? Parang naalala ko yung sinabi ni Duterte. Hindi ka nga po'y sako-sakong pera yung kanya ilalabas para sa kanya mga kandidato. Hindi ba? Binanggit niya yun. Pagdating na eleksyon, sako-sakong pera. Yung kanyang gagastusin. Dito po ba mapupunta yung 8.2 billion? Abay, sabi nga, bayan, ang intelligence fund, ginagamit po yan sa pangunahing pangangailangan po ng sambayan ng Pilipino na kung saan pinamamahalaan po ng Pangulo. Election po, bayan. Saan gagastusin yung 8.2 billion na yan? Sabi nga, napakayaman pala ng Pilipinas. Tama sabi ni Kajek Ortiz, ang Pilipinas hindi mahirap. Napakaraming kwarta. Napakaraming pera. Ang problema, bayan kong Pilipinas, saan napupunta? At paano po ginagastos? Ang laking kwarta niyan. Nang panahon po ni Pinoy, 250 million lang yung kanyang intelligence fund. Biglang nagsampung doble, di ba? Umabot ng 4.5 billion, anak ng tipaklong. Kalaking kwarta niyan, bayan ko. Sa laki ng kwartang niya, palagay ko, walang magugutom na Pilipino. Lahat po masusuplayan ng gamot, gaya na sinasabi ni Isko. Ang kailangan ng Pilipino, pagkain, hindi bala. Sana po, bayan ko, mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Hindi ba? Hindi biro itong perang ito. At ang perang yan, inutang. Inutang po ng gobyernong Duterte na ang magbabayad sambayan ng Pilipino. Kaya lahat tayo mayroon poong pakialam na magtanong. Alamin kung saan ginastos. Alamin kung paano ginastos. Hindi ba? Bayan kong Pilipinas, sabi nga, sana, ang mananalo pong Pangulo, yung may malasakit. Yung tapat. Hindi mandarambong. Baka ang mananalo po, yung sinasabing pinadidisqualify dahil sa kaso ng hindi pagbabayad sa BIR. Sabi ni Ka Edwin Reyes. Baka yan ang mananalo, mga mandarambong, enak ng tipaklong. Patay kang bata ka. Hindi ba? Ito po nagtatanong lamang po tayo. Dito po sa walang habas na paglustay ng pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi po pera ni Duterte yan.
Hindi pera ng isang tao yan, pera ng sambayan ng Pilipino yan na dapat po tayo magtanong at alamin kung paano ginagastos. Sa panahon na may pandemya, tama ang sinabi ni Isko. Sikmura, pagkain ang kailangan ng bayan, hindi bala. Hindi ka nga po'y kumitil ng buhay. No? Kaya nagtatanong siya. Gaya nga po ng binabanggit din natin, isa pang ika nga, eto po, bago matapos ang taong ito, marami po tayong dapat malaman. No? Yung ika nga, yung pera. Ito, maganda yung sinasabi ni Isko eh. O, na kung saan, eto, na sa isang ika nga po interview kay Isko, noong December 15, ano ba ngayon? 19. Oh. Nakaraang anong araw ba yung ano ba ngayon? Mga Lunes po rin, Lunes o Martes. Oh. Noong December 15, sinabi ni Isko na dapat mamuno sa PhilHealth ay hindi doktor. Hindi, sino ba yung mga doktor na humawak po ng PhilHealth? Ha? Sino ba yun? Sa PhilHealth, hindi daw dapat doktor. No? Ang dapat po, mga eksperto, yung hawak po ng PhilHealth. Pagdating po sa pagrerenda, no, yung may alam. Yung may alam po sa pamamalakad kung paano po pangangalagaan ang PhilHealth, no? Sabi niya sa interview kay Mayor Isko noong December 15, sinabi niya na dapat mamuno sa PhilHealth ay hindi doktor, kundi mga finance expert at lalong hindi mga unqualified retirees. Sino ba yung mga unqualified retirees? Sa ilalim ng pamamalakad niya, kung sakaling papalarin po si Isko, sisiguraduhin niya raw pong lalago ang pera ng mga miyembro diyan po sa PhilHealth. Alam niyo mga kababayan, 15 billion ang hindi maipaliwanag kung saan napunta. No? Ito po'y karamihan po yung mga iniluklok ni Pangulong Duterte nyo. No? Ito po yung mga po'y sumalamangka ng kwarta po ng PhilHealth. Wala eh. Walang nanagot dito eh. Walang nahoyo, hindi ba? Dito kapag halimbawa may umalingasaw na bantot, no? Ang investigasyon malabsa. No? Wala pong napaparusahan. Aalisin lang, sisibakin. Sige na kapag nakaw ka, magpalamig ka muna. Walang nananagot. 15 billion ang nawawala po sa PhilHealth. No? Kaya nga tama yung sinasabi ni Isko eh. Hindi dapat doktor at lalong hindi mga retiradong mga walang kakayanahan na hindi qualified. Sino po ba yung mga hindi qualified diyan? Hindi ba karamihan po mga general, anak ng general na buhay to? Hindi ba? Binabati natin si Edward Ko. Ayan, from USA. Ayan, no? Merry Christmas sa ating mga kababayan sa bansang po'y Amerika. Sa lahat-lahat po ng mga kababayan natin. Binabati ko rin from Canada. Canada. Kinakamada kasi yung pera. Nasa ulo ko yung Canada kasi kinakamada yung pera sa PhilHealth. 15 billion ang nawawala. No? Binabati natin si Sir Chris Moralejo from Canada. Ayan. Tapos binabati ko rin yung aking manugang sa Singapore. Ayan, si Grace Ines Ansures. Binabati ko rin yung aking apo, si Juan Mateo Hines Ansures. Binabati ko rin ang mga kaibigan natin nasa abroad, yung Kamakin family. Ayan, binabati natin. Merry Christmas. Tapos yung mga kaibigan natin, sila Bong. Sila Mayan, no? Binabati po natin. Ito from abroad po, no? Kasi po susunod pong programa natin sa shout out
sa Gulpid de Gulat, magkakaroon na po tayo ng star. Give me a star. Mangingi na po tayo ng star daw. Naalala ko sinabi ni Ma'am Pe Pineda Nicodemus. Sa darating na na taon, bukas ng taon ng 2022, magkakaroon tayo ng pagbabago. Kinilala na po ng Facebook yung programa namin, yung Kakampi Online, no? Kaya magkakaroon po ng pagbabago. Tapos nabanggit nga rin ni Ma'am Pe Pineda Nicodemus do sa aming Kangay Banding, yung Christmas party. Ka-June, sabi niya, hinahanap ng mga listener mo, mga suki mo, yung tikas mo sa pag-broadcast. Ang tikas kasi po ba yan, no? Wow, ano ito, monetize na ba? Sabi ni Erlinda Encarnacion Kidato. Sabi ni Mampe, kadyo hinahanap ng mga listener mo sa abroad, no? Sa mga OFW natin. Marami na nibago sa iyo kasi yung pagbabroadcast mo, pagkokomentaryo, medyo lumambot ka daw. Dati raw matigas. Kasi po sinasang-alang-alang ko po yung yung studio. Minsan po pag rumipeke bunganga ako, lalo na kapag nadadala na ako ng komentaryo, nakapagmumura na ako, hindi na dapat sabihin, sinasabi ko na yung pala gusto ng iba natin mga nakikinig, lalo na dyan sa Kakampi. No? Actually, sabi ko nga po, 1 taon ako suspendido. Ang masakit po, no? Ang masakit, may nadamay pa eh. Kaya maingat ako ngayon, no? Hindi ko iniisip yung sarili ko. Ang iniisip ko kasi, yung studio tsaka yung aking station manager. Kasi pag dahil lamang po sa inyong lingkod, may madadamay, dumidistansya po ako. Tinitignan ko muna kung may maapektuhan. No, sabi ko nga, kung ako lang, okay lang, di ba? Ilang beses na ba ako nasuspindi? No? Pero okay lang po yun, bayang ko. No? Kesa naman po may madamay. Ninadamay na nga po. Pansamantala, nandito po tayo. Tsaka, nagkataon naman, no? Blessing na rin. Sa suspindi kong inabot, nagkaroon naman po ng pandemic. Talaga pong hindi ka makakapag-programa. Mate, medyo ingat, baka ma-riding. Ayan, sabi ni Encarnacion Kidato. Hindi po kasi po ang pagpo-broadcast, lalo na kung komentarista ka. Minsan lalaktaw ka no? Hindi mo mapipigil yung sarili mo Lalo na kapag nadadala ka na nung kinokomento mo. Lalo na kung halimbawa nakikita na natin ang problema. Sabi ko nga kapag ikaw ay nag-board sa radio, hindi na ikaw yun. No, maliban na lamang kung halimbawa ang programa mo puro tugtog. Okay yun, puro patugtog ka lang. Di ba? May magre-request, patugtugin mo nga ito Mr. DJ. Kahit maputi na ang buhok ko, ayan. Hindi po kasi ganun yung format ng programa Ang format ko po kasi, balita tsaka komentaryo. Nananaliksik tayo, nakikita natin pangit na nangyayari sa ating gobyerno. May karapatan tayo kahit sino naman Di ba? Nasa malayang pamamahayag po tayo, no? Kaya lang bayan, meron pong mga natatamaan. Nasasagasaan, o kung hindi ka pwedeng titirahin yung programa mo. Titirahin yung istasyon mo. Damay yun. No? Tandang-tanda ko pa natira ko Nabanatan ko. Nawarningan na po ang yun din ko, ilang beses na nawawarningan May matigas po ang ulo. O hindi nakikinig. Kaya sabi sa akin ng huli, pahinga ka muna. Tawag dyan, bugso ng damdamin, sabi ni Erlinda Encarnacion Kidato. Opo, no? Kasi po, ilang taon na ba ako sa broadcast? Tagal na. Ako lang broadcaster na hindi yumama. Ako lang yata ang broadcaster na nakamotor.
O yung iba, hindi po. No? Na sabi nga, mahirap po maging totoo eh. Minsan totoo ka na, sige, ang tingin pa sa'yo, hindi totoo. At least nakakatulog ka na maayos, nakakatulog ka na maimbing, no? Okay, sige po. Ang oras natin, 8:45, no? 8:45 po ng gabi ng linggo. Okay, sige, puntahan natin ito. Sapat na ba? Ito, isa pa, no? Paano kay hindi ma-high blood? Sa kabila ng mayroong mga intelligence fund na umaabot na 8.2 billion ang Pangulo, nagdarahop naman po ang sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga mahihirap na kagaya natin. Kasya ba o sapat na ba ang isang buwan na sahod, yung kita mo, na 12,000 ang 12,082 pesos kada buwan para sa isang pamilya. Kung 12,000 bayan ko, at wala ka sariling bahay, gaya ng inyong lingkod, bayan kong Pilipinas, bahay kubo, no? Nakikibahay. Ibig sabihin, umuupa. O pagdating ng isang buwan, nagbayad ka, sa susunod na buwan, mag-iisip ka kung saan ka pa kukuha ang pambayad. Bayan, ang upahan po ngayon, bayan kong Pilipinas. Ha? Pinakabababa po, 10,000. Magbabayad ka ng kuryente. Magbabayad ka ng tubig. Di ba? Doon pa lang sa kuryente, patay ka na. Patay ka na. Pinakamababang babayaran mo, nasa 2,000. Wala kang gamit sa bahay. Ha? Hindi pa, ibig sabihin mga kababayan, hindi pa masyadong yung gamit mo sa bahay, hindi pa kumpleto. No? Ventilador, refrigerator, ano ba malalakas gumamit ng kuryente? Plancha, hindi ba? Refrigerator. Buti na uso na ngayon yung Bluetooth. Hindi ba? Gaya po ng ginagamit ko ngayon. Nakaano lang po ko, meron akong sound card dito. Naka-charge na yan. Isang 2 oras na yan, doon naririnig nyo. Hindi ako nakasaksak sa kuryente. May reserve ng kuryente yan. Buti na uso yan, di ba? Dati ang lahat na isasaksak mo. Stereo, TV, gagamit ng kuryente yan. Ngayon sa cellphone, makakapanood ka na ng TV. Hindi ba? Charge mo lang. Ganun din ang music. Charge mo na rin. Hindi ka nagagamit na masyadong kuryente. Ganun pa man. Sabi nga po, bayaran mo, maabot ka sa 2,000. Ngayon, yung 12,082 pesos kada buwan, kasya ba? Sapat ba? Siguro kung anak mo 2, kasya. No? Pero kung yan, yung anak mo, nag-aaral, nasa kolehiyo, patay kang bata ka, kulang yan 12,000. Kakain. Di ba? Kakain yan araw-araw. Almusal, tanghalian, hapunan, meron pang merienda. Kasi kapag kinuwenta mo yung 12,000, bayan ko, kulang sa 500, di ba? Ang kita mo. Aabot ka sa 400 maigit. Kasi yan po yung kailangan ang kinikita mo sa isang araw, kumikita ka ng 400. No? Wala pa sa minimum. Kasi kapag sinabi mong minimum, 570 kung di ako nagkakamali. Kakaltasan ka ng SS, kakaltasan ka ng PhilHealth. Andiyan po, medyo sabi nga, sisingap-singap ka. Hindi sapat. Pagkain, upa, okay lang kung hindi ka umuupa ng bahay. Paano kung umuupa ka? Kulang. Magkano bayarin sa bahay? Sabi ko nga po, kulang sa 7,000 o 10,000 ang upa mo. Pinakamababa, 5,000. Kung makakakuha ka ng 5,000. Then 12,000 mo, 7,000 na lang. Di ba? Bayad ka sa kuryente. Tubig, lagay mo na lang sa 2,500. Di, ang natira mo na lang, nasa 4,000 na lang. Paano mo pagkakasihin? Di ba? Pero kapag nalaman mo, itong mga nasa gobyerno,
Ang kanilang intelligence pan umaabot na 2.4 billion. 8.2 billion sa susunod na taon. Tapos, itong mga nasa gobyerno natin, hayop, sabi nga po, pagdating po sa waldasan ng kwarta. No? Kanya-kanya nakawan eh. Kanya-kanyang walang yan. Oh. Kumakandidato pa. Tumatakbo pa. Kita niyo po, ilan po yung tumatakbo dyan na estapador. Yung isa tatakbo pa. Tatakbo pa yung isa, samantalang may kaso siya. Lander yung kaso nung tinamaan ng kulugong yun. Tumatakbo, sa kabila na siya may kaso. Meron siyang piyansa, di ba? Bail ban lang eh. Oh. Tignan niyo po, hindi ko na babanggitin kung sino yung demonyo na. Ang lakas ng loob, hindi ba? Ang kaso po, pandarambong sa pork barrel. Bobotak pa. Yung bang kahihiyan po nun, sabi niya, nasa ba yung kahihiyan yung nasa talampakan? Hindi ba? Nakakaharap sila sa sambayan ng Pilipino. Sa bagay, may mga Pilipino po, tanggap po silang ginagago sila. Dinadramahan sila eh, di ba? Bigyan ka lang ng konti. Hahalikan mo na eh, boboto mo na eh. Hindi ba? Pero hindi mo na inalam yung kaso ng kandidatong yun. Dami bayang kong Pilipinas. Hindi ba? Mahirap magturo eh. Mahirap magturo, may magagalit lamang po sa atin. Nabawasan na nga yung mga manonood ko. Natatamaan yung kandidato nila eh. Naalala ko tuloy itong bigaya ni Isko eh, di ba? O ngayon po, sabi nga eh, nagbigay po sa empleyado, no? Yung mga empleyado na City Hall. Masaya yung Pasko ng mga mga empleyado na City Hall. Oh, may matatanggap silang ikangay pamasko kay Isko, ng kasa. Kailan lang yung mga pulis, di ba? Oh. Tapos itong mga mag-aaral, nakatanggap na rin po 'yan. Merong mga 1,000 a month po 'yan eh. Oh. Tapos yung mga senior citizen, makakatanggap o makakatanggap na. Tapos nakatanggap pa ng food pack. Christmas food pack, di ba? O, tapos, ito, bibigay sa matatanda. Sa mga senior citizen. O, isipin niyo po, nararamdaman po, no, ng mga ikangay taga Maynila. O, at least nakikita mo kung paano yung ayudang binibigay ni Isko. Pero itong mga kababayan, may mga tumatakbo eh. Nakaka-demoralize. Hindi ba? Walang yato. Hindi ba? Tatakbo to, samantalang puro kawalang yan ang ginawa nito. Talo nga ito nakaraan, ngayon babalik para, naku. Mahirap magturo kung sino po yan, hindi ba? Sino po ba yung may kaso po ng po sa pork barrel? O, may kaso po hindi to hindi to absuelto Oh, may kaso to, kaya lang nakalabas to, nagpiyansa ngayon kumakandidato. Sa kumakandidato naman po, umpisa pa lang, nanloko na. Winalangyan na po yung BIR, Bayang kong Pilipinas, sabi nga ni Edwin Reyes dapat daw i-disqualified. Ewan ko po kung hindi disqualified ang COMELEC. Bulag po iba rin hindi na nila nakikita lalo na yung mga umiidolo sa politikong yun. Hindi natitignan yun. Hindi totoo yan. Wala naman ninakaw Hindi ba? Wala. Hindi nang daya. Oh. Sa palagay nyo ba yung batas pwede magsinungaling? O ang BIR ba pwede magsinungaling? O ang korte ba pwede magsinungaling? Hindi po, may dokumentado Yung sinasabi natin, may katibayan. Meron pong nagsasabi na meron pong kasalanan. Hindi po pwede sabihin walang kasalanan, meron. Hindi ba? Kaya po napaka-imposible. No, takip mata rito, takip ilong, takip mata, takip tenga, takip muka. Basta ito, kandidato ko. Ito, sabi ko nga po, magandang ginagawa ni Isko, pero hindi nararamdaman ng ibang makakatanggap ng biyaya. Ang katwiran, bakit? Pera ba ni Isko yan? Meron ganun, di ba? Pera ba ni Isko yan? Tanong bakit? Naramdaman nyo ba yan nung iba nakaupo? Ngayon yung naramdaman.
Oh, pero hindi nyo naralasahan. Pilit nyo pa rin tinatakpan ng mata nyo, tenga nyo, ilong nyo, bibigla nga maingay eh. Ayaw namin kiis ko, gusto namin dito. Bakit binigyan ba kayo niyan? Di ba? Maging makatotohanan po tayo, bayan ko, di ba? Kasi kung halimbawa, ibabalik niyo ang magnanakaw po, bayan kong Pilipinas, walang pag-asa ang Pilipinas. Napag-usapan nga namin ni Kajo Cortez, o June sabi sa akin, tignan mo yung kandidato. Ano kami, nagtatalakayan kami sa programa sa kakampi. Ikaw, papipiliin ka. Sino iboboto mo? Seljokno? Aquino? Bam Aquino? Abogado itong mga binabanggit, ha? Si Robin Padilla, si Jinggoy. Senador ang tinatakbo, mga kababayan. No? Sino iboboto mo? Sabi, siyempre ako, kung yung talaga nakakaintindi ng butas, bakit iboboto ko si Robin Padilla? Hindi ba? Pag tinanong mo yan, bakit ka tatakbo? Para kay Pangulong Duterte. Dito tarantado, hindi ba? Tatakbo ka, hingi ka ng boto. Hingi ka ng boto sa sambayan ng Pilipino, pero ang loyalty mo nasa Duterte. Bakit pa kayo tumakbo? Oh, sabi, baboy daw po ang Senado. Bakit? Sino ba bumaboy? Sino ba nang walang yan ng Senado? Tignan niyo po sino-sino mga nakaupo sa Senado. Hindi karapat dapat maging senador. Pero dahil kayo panatiko, niluklok nyo, puro tarantado. Puro walang yan. Tignan nyo, tanungin nyo si Bongo, bakit ka tumakbo? Para kay Pangulong Duterte. Si Bato, para kay Pangulong Duterte. Hindi ba? Hindi naman siguro barado tenga natin, kundi na, kasi mabait naman si Pangulo eh. Hindi ba? Hindi ba pwede sabihin, mabait naman ang sambayan ng Pilipino, ba't natin ninoloko? Dapat ganon. Hindi po dahil sa isang tao, kasi ang hinihingi nyo, boto. Tapos yung loyalty nyo, wala sa sambayan ng Pilipina na hinangan nyo ng boto. Kita nyo po, nakaraan, di ba, baboy na baboy, tatakbong presidente, anak ng tinapat, tapos nag-withdraw. Di gago, hindi ba? Pasensya na po, nakakapagmura tayo, di ba? Walang yaan eh. Tatakbo ka tapos mag-withdraw ka, ano ka, gago? Hindi ba? Tinatarantado mo sa sambayan ng Pilipino, winawalang ya mo. Hindi ba? Ginagawa mong tinuturunggis mo eh. Sabi nga ni Isko eh. Pinaglalaruan nyo eh. Tatakbo ka tapos aatras ka. Ano yan? Umpisa pala ng loloko ka na, ng gagago ka na eh. Pagkatapos bigla ka mag-aatras, ano yun? Hindi ba? Meron kasing tinatawag na substitution eh. Nakaabang ka dahil yung tatakbo at tubili. Hindi ba? Unang-unang bumastos niya si Duterte. Diba? Hindi ako tatakbo. Bandang huli tumakbo. Di ba isa pang gago yung nag-withdraw? Si Martin Dino. Hindi ba nag-file yun ng kandidato bilang presidente. Tignan nyo kagaguhan nito mga tinamaan ng kulugong ito. Kandidato ka, pero sa puso mo, hindi ka talaga totoong tatakbo. Ang ginawa mo, nagpalista ka ng pangalan mo, tapos aatras ka. Dahil meron kang itutulak, magpapalit ka. Hindi ba yung palang po? Ang pangit na, hindi ba? Doon palang may kawalangyaan na kagad eh. Kabastusan na kagad po eh. Kaya ngayon po, gagawa raw ng batas ang Senado. Yung sa substitution. Gagawin na raw po nilang labag sa batas. Diba? Sabi ni Desiree De Jesus Polo, shout out the extreme fire. Bol, good evening po. Ayan, no? Ito po nababanggit lamang po natin. Bastusan eh, no? Pero itong mga Pilipino, ba't pumapayag po tayo? Hindi ba na binabastos tayo? Winawalang ya tayo. Tanggap ba natin na sinasabi ni Duterte? Tanga at estupido tayo? Dito naman, hindi naman lahat ng Pilipino tanga at estupido. Kaya nandito nga yung shoutout eh. Dito nga po sa shoutout, meron tayo nakakasamaan loob ng mga kaibigan dahil hindi po pareho ang ating opinion. Hindi ba? Dahil doon ako sa tama eh.
Kung may mali man ako may mali man, dapat punahin po. Halimbawa, yung iniidolo ko, yung iboboto ko may mali, sasabihin ko yung mali. Hindi ko tatakpan yung mata ko, hindi ko tatakpan yung bibig ko, tenga ko. No? Hindi na po yung ilong. Huwag na po yung ilong kasi ano sisingutin ko dyan. Yung bibig natin, sabihin natin ang gusto natin sabihin. Yung maling nakikita, dapat sabihin. Yung maling nadidinig, dapat sabihin. Hindi ba? Kung halimbawa po, magpapagamit tayo sa kawalang yan, ala na, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko, tingnan niyo po yung mga nakaupo. Ako sabi ko, sa Senado, no, sana yung mga ilalagay ko at iboboto ko manalo. Kaya lang, malas eh. Malas talaga pong minalas eh. Nakaraan, no? Talunin mo Ibay, attorney si Hilbay, di ba? Tapos tatalunin mo yung Bamakino. Tignan nyo yung batas, yung kwalifikasyon ang titignan nyo, wag po yung kulay ng politiko. Hindi po kayo dapat tumingin sa kulay. Hindi partido pinag-uusapan po rito. Tignan nyo po yung klasifikasyon ng isang kandidato. Ihahalin tulad mo si Padilla kay Sheldok, no? Anak ng kapatid. Papogi yan, mananalo talaga si pangalan nito, si Padilla, tsaka si Bong Revilla. Pero tignan nyo po, pagdating sa ulo, talino, wala, kamuti yan, dalawang yan. Pagpatong-patungin mo man yan, maaaring sikat, di ba? Oh, sikat. Artista, pogi eh. Ikukumpara mo kay Shell Joke, no? Yan, lak ng ipin nun. Oh, pero pagdating sa ulo, lalamunin niya kahit na ilan. Pagsamahin mo na si Bato, samahin mo na si Bongo, isama mo na si Padilla, si Robin Padilla kung mananalo, isama mo na rin si Bong Revilla. Sino pa ba artista? Sama-samahin mo na, pati si Lito Lapid, isama mo sa isang ulo lang. Shell Joke, no? May magagawa, may masasabi. Ano gagawin niya mga tinamaan ng kulugong yan? Ang kailangan na iupo natin, no? Sabihin nyo, kasi yung mga walang ya, di huwag pumili kayo ng hindi walang ya. Hindi ba? Pero dapat po yung may gagawin po, may katuturan. Batas ang gagawin po sa Senado. Hindi po presidente buti pa tumakbo ng presidente mga yan eh. Bakit? Ang presidente, bayan ko, utos lang na utos yan eh. Oh. Ang utak niya nasa legislative. Oh. Andiyan yung mga utak niya, andiyan ang batas na ipatutupad lang ng presidente. Oo. Ang legislative, bayan ko, pigaan ng utak yan. Ano gagawin ni Padilla dyan, ni Robin Padilla? Pwede ba yung pasanggan ng salita? Hindi, bayan ko. No? Dapat katasin nyo mabuti. Huwag po magagalit sa akin yung mga yung mga tagahanga ni Padilla. Dapat po, no? Ako hinahangaan ko si Padilla, si Robin Padilla. No, humanga ako sa kanya sa galing na pagiging artista. Maging kay Bong Revilla. Humanga ako. Kay Jingo, hindi. Hindi ako mahanga kahit sa pagiging artista. Hindi. Magaling na artista, yan. Padilla. Revilla. Pagdating na action star yan, hindi ba? O, Lito Lapid, patambling-tambling. O, pinanonood ko yan. Pero para iboto ko senador, anak ng tipaklong naman. Doon ka nilang humanga sa pagiging artista. Pero pagdating po sa, ika nga po ay paghawak ng renda ng ekonomiya natin, ng bansa natin, ibang usapan na po yun. Hindi na uso artista rito. Hindi ba? Maaaring may mga artistang magagaling. Pero ito, papasok mo to, gagawin mo senador, anak ng... Ay, bayan ko, ang oras po natin. Lumagpas ako ng 5 minutes. Sa lahat-lahat po ng mga nanonood, nakikinig. Sabi ni Edwin Reyes, kaya nga maraming tangang Pilipino dahil sa binotong mga walang tangang gaya ni Bato. Okay, sige mga kababayan. Bukas, no, Lunes, nasa ano po ko, Global Pinas TV 168. No, minsan po hindi ko nababasa komento nyo, kaya nangyayari po, replay na lang, napapanood nyo. No?
Ganun pa man, ako po'y nagpapasalamat sa mga nag-participate po rito sa programa natin Shoutout Kabayan, o mga nanood, nakinig, nagtiyaga ng isang oras. Thank you po. Merry Christmas. Muli sabi ni Erlinda Encarnacion Quedato sa mga kababayan natin, mga boy na bayani, OFWs, makikita-kita po tayo sa Kakampi Online. No? Yung nga po, bibigyan nyo na ako ng star. Wag superstar. Hindi po, joke lang po yun. No? Joke lang po. Sabi po kasi ni Mampe, yung mga nanonood sa ating mga overseas Filipino workers sa Kakampi. Kapag nagustuhan yung programa mo, kasi po mahilig yung mga overseas Filipino workers natin, nakikinig sila sa Kakampi Online. No? Minsan po, panoorin nyo po, buksan nyo lang po, no? I-google nyo po, search nyo yung Kakampi Online. Makikita nyo po yung mga nagpo-programa ron. Hindi po sila, hindi po sila fly-by-nights na mga anchor. May katuturan, may komentarista, may pangkalusugan, no? May artista. Ayan. Yung artista daw. Basta, search nyo lamang po Kakampi Online. Ayan. Kapisanan ng mga kamag-anak, ng mga manggagawang, migranting Pilipino. Ayan. Makikita nyo po yun. Tapos, kayo na po umusga. Kayo pagbasehan nyo na lamang po. Ang upo ko po dyan, every Tuesday and Thursday. Ang Tuesday po, solo ko po yon, no? Gulpi di gulat. Tapos pagdating po ng Webes, Gulpi di gulat, tsaka po yung Truth and Knowledge. Tatandem ko naman po diyan si KJ Cortez. Magaling pong komentarista, tsaka anchor, no? Si KJ Cortez. Muli mga kababayan, itong inyong kaibigan, ka-shoutout, kasangga, kakampi, June Ansures nagsasabi po, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Ingat po at God first Pilipinas.